Tinawag na rehash o paulit-ulit lang ng House Prosecution Panel ang tugon ni VP Sara sa Articles of Impeachment. Yan ay matapos magsumite ng 51 pages na punto per puntong sagot ang bise. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. The answer that they have provided to the court is just the same rehash claim that, everything is void because from the very beginning they questioned the constitutional. Yan ang banat ni House Impeachment Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong sa tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Sa isinapublikong 51-page sagot ng bise, iginiit nitong void o walang bisa ang Articles of Impeachment dahil nabahiran umano ng hayagang pagkiling ang mga naging pagdinig noon ng House Committee on Justice. Isa-isa ring sinagot ni VP Sara ang mga impeachment articles laban sa kanya, kabilang na ang umano'y bantang ipapatay ng bise sina PBBM, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sagot ng bise riyan, walang pagbabanta dahil sinagot lang daw niya ang tanong ng isang reporter kaugnay ng umano'y operasyon laban sa pamilya Duterte. Freedom of speech din daw na nagpapakita ng pagtutol sa mga polisiya at anyay overreach o panghihimasok ng Marcos administration. Pinalaga naman yan ni Congressman Adyong. All lawyers would agree that there's no such thing as absolute freedom. All freedom are also subject to some regulation. Nitong Webes natapos ang pre-trial conference o pagmamarka ng mga dokumento na pwedeng gamiting ebidensya sa mismong paglilitis. Di pa kasama riyan ang BIR box na naglalaman ng tax records ng bise at asawa niyang si Attorney Mans Carpio. Kaya naman nagsumite na ang House Prosecution Team ng apela sa Senate Impeachment Court para markahan ito bilang ebidensya. Mahalaga raw kasi ang BIR box para maipaliwanag ang alegasyon ng unexplained wealth o di maipaliwanag na yaman ng bise. Kung ito po ay mabubuksan, makikita po natin, that would also give us a clear picture, financial picture talaga, kung ano ba talaga yung lawful income ng ating Vice Presidente. No? Dahil hindi naman ho magsisinungaling ang laman ng box na yan. Inaasahang ilalabas ang pre-trial order sa Lunes, June 29. Samantala, may apela ang dating court sheriff na si Abby Andres. Siya ang sinapak ni Duterte sa isang demolisyon sa Davao noong 2011 nang mayor pa siya ng lungsod. Kabilang si Andres sa mga testigong planong iharap ng prosekusyon sa paglilitis. Sa social media post ni Andres, sinabi niyang noon pa man, ayaw na raw niyang magkomento sa insidente. Nauunawaan naman daw ng prosekusyon na anyay pag-aalangan ni Andres. Pero ang Senate Impeachment Court daw ang magdedesisyon kung dapat ba siyang tumestigo. We understand the apprehension of Mr. Abe, no? Kaya na medyo hesitant siya. And we understand that. That's a raw emotion. At the end of the day, it is the court that will issue invitation and subpoena. So, ang pagkakaalam po natin ay once the court issues subpoena or invitation, mukhang yung ating choice whether to appear or not would not no longer be, will no longer be relevant, no? Sa July 6, inaasahang magsisimula ang mismong paglilitis laban kay VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.